Maulan na umaga mga ka-devotion. Pansinin natin, no? Ang dami nating nakikita ngayon sa social media na nagrarally, nagagalit dahil sa corruption and injustice. Marami po sa atin na ang gusto ay maikulong yung mga corrupt officials. Yung iba naman nagpo-propose na ibalik yung death penalty. Yung iba naman nakikirally dahil gusto lang nila sumabay sa uso. Pero ano nga ba talaga yung pinaglalaban nito? Paano ba dapat kumilos ang isang Kristiyano? Paano ba tayo dapat tumugon sa hamon na ito na ang daming nagrereklamo tapos tayo bilang isang Kristiyano, how can we become salt and light of this world? Sa konteksto natin, no? So basahin lamang po natin yung word ni Lord bago po natin aralin ito. Basahin po natin sa may Numbers chapter 11. Simula po sa may verse 10, sabi dito, narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya't nanlumo si Moses. Tinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong iginagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ako ba ay nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kakahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne? Para sa ganito karaming tao. Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo, sa akin mabuti pang mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Grabe po yung burden ni Moses dito, no? Kasi syempre nga naman, tao lang si Moses, paulit-ulit yung mga sinasabi ng mga tao sa kanya, yung mga hinaing nito. And syempre si Moses, dahil siya yung namumuno dito, dinudulog niya lagi to sa Panginoon. Pero napakabigat po itong responsibilidad. Pero alam niyo po kung ano yung naging tugon ng Panginoon? Dito makikita natin kung ano ba yung dapat na maging tugon. 'Di ba? So, ito po yung tugon ng Panginoon. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, yung mga kinikilala ng kanilang lipi, at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahagian ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Grabe, di ba? Ang ganda nung sagot ni Lord dito. Yung gusto pala mangyari ng Lord sa gagawin nila, sa halip na magkaroon ng rebellion, di ba? Magkaroon ng rebellion or magkaroon ng drastic na judgment. Ang solusyon ni Lord ay shared leadership, may order, and may wisdom. Di ba? So kapag ganito yung ginawa natin sa bansa natin, magiging maayos po yung ating bansa. Alam niyo po yung rally, yung rebellion na yan, panandalian lamang po yung solusyon na yan. Hindi po yan talaga eksaktong sagot. Ang sagot po ng Panginoon is that magkaroon tayo ng shared leadership. Magkaroon ng order sa bansa. Kaya gaya ng Israel noon, tayo din naman ngayon, may mga bigat tayo na dinadala sa mundo natin, sa bansa natin, 'di ba? May sarili tayong mundo eh. May mga corruption, may injustice. Pero alam nyo, bilang anak po ng Diyos or bilang isang Kristiyano, paano ba talaga tayo dapat tumugon? Number 1, unahin natin ang magdasal at ilapit natin sa Panginoon yung ating mga hinaing. Minsan may personal tayong mga hinaing kay Lord. Pero this time, meron tayong mga hinaing para sa bansa natin. Alam nyo, hindi bingi ang Lord. He will put justice
He hears you. Naririnig tayo ng Panginoon yung mga iyak natin. Naririnig niya ang bawat panalangin natin. Hindi po siya bingi. Kaya gagawa siya ng ayon sa kaparaanan ng Panginoon. Number 2, suportahan po natin yung tamang process. Meron pong mga process yan. Kung noon sa Leviticus, may mga process kung paano dapat ginagawa yung mga seremonyas or yung mga rituals o yung mga offerings kapag nagkasala ang tao. Ngayon dito naman, paano rin yung mga dapat natin gawin? Ano ba yung mga dapat na sinusuportahan natin bilang isang Kristiyano? Dapat sumunod sila sa legal process. Meron po tayong Supreme Court. Ayan. Meron tayong mga legal process, di ba? At syempre, pagpasa Diyos natin, panalangin po natin yung mga leader na ito na nagkaroon po ng injustices, na gumawa ng mga corruption. Nang sa ganon, hindi na ito maulit. 'Di ba? Si Lord ang nagbigay, si Lord din ang mag-aalis. Wala po sa kamay natin. Hindi po dapat natin hinahawakan. Hindi dapat nasa atin yung kasagutan. Ang kasagutan nagmumula yan sa Panginoon. Hindi sa ating mga kamay. Tandaan po natin yan. And number 3, normal lang po na magalit. 'Di ba? Pero wag po tayong magpapadala at magkasala na tayo. 'Di ba? Paano ba tayo magkakasala pag nagalit tayo? Siyempre, 'di ba, we speak blasphemous sa Panginoon. We speak to the rulers of people na hindi maganda. Alam niyo po, hindi rebellion ang solusyon, kundi submission to God. Lumapit tayo sa Panginoon. Kung yung bansa natin ay hihingi ng kapatawaran, lalapit sa Panginoon. Alam niyo po, si Lord mismo yung gagawa ng mga bagay para alisin yung hindi nararapat. Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo, we are accountable. Accountable po tayo sa Panginoon. Through our personal and also to corporate sa ginagawa natin. Sa community natin, meron tayong mga accountability. So, masyado nang mahaba ito. Gusto ko lamang po sabihin na wala sa kamay natin ang hustisya. Ang hustisya ay nasa kamay ng Panginoon. That's it for today. Magandang umaga mga ka-devotion.